Isang pagbati ng maligaya at masiglang araw sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga mapagmahal na magulang at taga-subaybay ng mga bata sa ika-4 na baitang. Welcome sa Tiradpas Network DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Teacher Casey, ang inyong guro sa PE sa ika-4 na baitang. Ang ating most essential learning competency para sa ating aralin ay executes the different skills involved in the game. At ang mga layunin natin para sa araling ito ay, una, nakikilala ang larong patintero. Pangalawa, naiisa-isa at natatalakay ang mga pamamaraan ng larong patintero. At pangatlo, natututunan ang pagtanggap ng pagkatalo na may kasiyahan o sportsmanship. Sa araw na ito, ating pag-aaralan ang larong patintero. Bago tayo magsimula sa ating aralin, narito muna ang mga dapat gawin. Una, makinig at manood ng mabuti. Pangalawa, iwasan ang paggamit ng gadgets upang mas maintindihan ang ating aralin. At panghuli, maghanda ng ballpen at papel na magagamit sa pagtatala ng mahahalagang konsepto at sa pagsagot sa mga pagsasanay. At sa pagtatapos ng ating aralin, inaasahang masasagot ninyo ang mga sumusunod na pamatdumpay na tanong. Una, ano ang larong patintero? At pangalawa, paano ito nilalaro? Handa na ba kayong matuto? Tara, simulan na natin. Balikan muna natin ang mga sangkap ng physical fitness. Kumuha ng papel at ballpen. Isulat ang HF kung ang sangkap ay health-related fitness at SF naman kung skill-related fitness. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang ay muscular endurance. Magaling! Ang sagot ay HF. Para sa ikalawang bilang ay speed. Mahusay! Ang sagot ay SF. Para sa ikatlong bilang naman ay coordination. Ang tamang sagot ay SF. Para sa ika-4 na bilang ay flexibility. Tama! Ang sagot ay HF. At sa panghuling bilang ay balance. Mahusay! Ang tamang sagot ay SF. Nakuha niyo ba lahat? Magaling mga bata, batid kong handa na kayo sa ating talakayan. Suriin ang larawan. Ano ang ginagawa ng mga bata? Tama, sila ay naglalaro. Ano kayang tawag sa larong ito? Magaling! Ang tawag sa larong ito ay patintero. Ang patintero ay isang halimbawa ng invasion game. Ang invasion game ay uri ng mga laro na ang layunin ay lusubin o pasukin ang teritoryo ng iyong kalaban. Naranasan niyo na bang laruin ang patintero? Alam niyo ba kung paano ito nilalaro? Kung hindi, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan. Narito ang pamamaraan ng larong patintero. Una, bumuo ng 2 pangkat na may 4 o 5 kasapi. Sunod, gumuhit ng mga linyang pahaba at pahalang na pantay ang mga sukat. Pangatlo, pumili ng leader o patutot sa bawat grupo. Alamin kung sino muna ang tayang grupo. Ang patutot lamang ang maaaring tumaya sa likod ng kahit sinong kalaban. Pang-apat,
ang tayang pangkat ay tatayo sa mga linya. Susubukang lampasan ng kabilang grupo ang bawat bantay ng linya nang hindi natatapik ang anumang bahagi ng katawan. Kung matapik ang bahagi ng katawan, magpapalit ng tayang pangkat. Panlima, kailangang makapasok at malampasan ng pangkat ang unang linya hanggang sa huling linya at pabalik upang magkapuntos. At ang panghuli, ang pangkat na may pinakamaraming puntos sa loob ng takdang oras ang panalo. Narito rin ang mga kailangang katangian ng mga manlalaro sa larong patintero. Una, kailangan ng liksi ng kilos. Pangalawa, talas ng paningin. At ang panghuling katangiang kailangan ay bilis ng isip. Ang pagkakaisa ng bawat manlalaro ay mahalaga upang manalo sa laro. Ang mga manlalarong umaatake ay kailangang mabilis na sumugod at bumalik ng hindi natataya. Ang mga taya naman ay kailangang hulihin ang mga umaatake at kapag sila ay mananaya, kailangang nakatapak lagi sa mga linya. Narito rin ang mga tungkulin ng mga miyembro. Bawat grupo ay kailangang gumawa ng plano kung paano mananalo. Ang mga umaatake ay mahalaga ring bumuo ng estratehiya kung paano nila malalampasan ang mga taya. Ang mga taya naman ay kailangang magkaisa kung paano kukulungin sa parisukat ang mga umaatake at tayain sila. Ngayon, ano ang masasabi mo sa larong patintero? Mahusay, ang larong ito ay nakatutulong sa pagsasanay ng mga sangkap ng physical fitness. Ngayon, ano ang masasabi mo sa larong patintero? Mahusay, ang larong ito ay nakatutulong sa pagsasanay ng mga sangkap ng physical fitness. Ano-anong kaugnay na kasanayan ang maaaring magamit mo rito? Magaling! Ang bilis ng pagtakbo at liksi sa pag-iwas ang nalilinang at maaaring magamit rito. Narito ang isang sitwasyon. Pagkatapos nating basahin ito, ay sasagutan ninyo ang tanong. Handa na ba kayo? Magaling! Sabayan niyo ako sa pagbabasa. Mahigpit ang labanan ng dalawang grupo sa larong patintero. Ngunit sa bandang huli, nanalo ang kupunan ni Henry. Kasama ka sa natalong kupunan. Paano mo maipapakita ang pagiging sports? Magaling! Maipakikita ang pagiging sports sa pamamagitan ng pakikipagkamay sa nanalong kupunan at tatanggapin ito ng maluwag sa kalooban. Tandaan din natin mga bata na sa mga laro at gawain, dapat magpakita ng paggalang at patas na pakikipaglaro sa kapwa. Batid kong naintindihan ninyo ang ating leksyon at sa puntong ito, kunin muli ang inyong ballpen at papel para sa ating unang gawain. Isulat ang check kung ang pahayag ay nagpapakita ng pamamaraan na nakatutulong upang mapaunlad ang iyong bilis at liksi at X naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, paligsahan sa pagbibigay ng mga bagay o bring me. Magaling! Ang sagot ay check. Para sa ikalawang bilang, pagkain sa hapagkainan. Tama! Ang sagot ay X. Para sa ikatlong bilang, pag-eehersisyo araw-araw. Mahusay, ang tamang sagot ay X.
Para sa ika-4 na bilang, paglalaro ng circle chase. Ang tamang sagot ay check. At sa huling bilang, paglalaro ng obstacle relay. Magaling! Ang sagot ay check. Nakuha niyo ba lahat, mga bata? Kung oo, magaling. Kung hindi naman, huwag mag-alala. May mga susunod pang pagsasanay. At para naman sa ating pangalawang pagsasanay, tukuyin kung tama o mali ang mga sumusunod na pahayag. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot sa bawat bilang. Para sa unang bilang, kailangan ng 2 pangkat na may magkaparehong bilang kung maglalaro kayo ng patintero. Magaling! Ang sagot ay tama. Para sa ikalawang bilang, sa paglalaro ng patintero, kailangan ng maliit na espasyo para makapagtakbuhan at makapanaya. Mahusay! Ang sagot ay mali. Para sa ikatlong bilang, tatayo sa mga iginuhit na linya ang pangkat na taya. Ang tamang sagot ay tama. Para sa ika-4 na bilang, ang maaaring tumaya sa likod ng kahit sinong kalaban ay ang leader o pinuno lamang. Magaling! Ang sagot ay tama. At sa huling bilang, magpapalit ng tayang pangkat kung may natapik na bahagi ng katawan ng miyembro ng pangkat na umaatake. Tama! Ang sagot ay tama. Nakuha niyo ba lahat ang pangalawang pagsasanay, mga bata? Kung oo, magaling. Kung hindi naman, huwag mag-alala. Galingan na lang sa susunod na pagsasanay. Tandaan na ang mga laro ay nakatutulong sa pagsasanay ng mga sangkap ng physical fitness. Ang larong patintero ay halimbawa ng invasion game na ang layunin ay lusubin o pasukin ng kalaban ang iyong teritoryo. Kaya, pangunahing kasanayan sa paglalaro ay ang pagiging mabilis at maliksi. At para sa ating huling pagsasanay, gamitin muli ang iyong papel at ballpen. Punan ang patlang ng tamang sagot upang mabuo ang pangungusap. Piliin ang sagot sa kahon. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para sumagot sa bawat bilang. Ang mga pagpipilian ay leader o pinuno, panalo, patintero, tayang pangkat, at maliksi. Para sa unang bilang, ang larong Pinoy na patlang ay isang laro na may layuning makalusot o makaiwas sa pananaya ng kalabang pangkat. Magaling! Patintero ang tamang sagot. Para sa ikalawang bilang, ang namumuno sa pangkat ng larong ito ay tinatawag na patlang. Tama! Ang sagot ay leader o pinuno. Para sa ikatlong bilang, ang mga tatayo lamang sa linya ay ang patlang. Mahusay! Ang tamang sagot ay tayang pangkat. Para sa ika-4 na bilang, ang pangkat na may pinakamaraming puntos sa loob ng takdang oras ang tatanghaling patlang.
Magaling! Ang tamang sagot ay panalo. Para sa huling bilang, kapag naglalaro na, ang bawat miyembro ng pangkat ay kailangang maging patlang upang makaiwas sa pananaya ng kalabang pangkat. Tama! Ang sagot ay maliksi. Binabati ko kayo at nasagutan ninyo ng tama ang mga tanong. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutunan sa araw na ito. Muli, ito ang inyong guro sa PE, Teacher Casey, na nag-iiwan ng kasabihang tamang pag-eehersisyo sa modernong panahon, paraan upang magkaroon ng malusog na pangangatawan. Hanggang sa muli mga bata, paalam!